Duterte ako. Yes. Sir, bakit Team Duterte? Subok na to eh. Subok na yung kakayanan ni Duterte, yung mga grupo niya. Anong nagustuhan mo doon, sir, Nagustuhan sa po sa mga Team Duterte po, sir. Wala, takot ang tao kay Duterte. Manalo ang Pilipinas pag Duterte. Ano po ang Pilipinas? Ano pa po, sir? One word pa lang. Isa pong magandang natatak po sa isip nyo na nagawa po ni dating Pangulong Duterte. Dami. Unang-una yung sa droga. sa droga? Isipin mo lahat ng mga nagdodroga, yung mga user po sir, takot sa kanya. Eh ngayon sir, ikumpara mo ngayon. Wala, talamak ngayon. Talamak ngayon. Talamak ng mga, wala, parang wala nang takot ulit yung mga tao. Sir, bumabiyahe rin kayo sa mga sir, sa mga liblib na lugar, nakakapagsakay ka rin ng mga alanganing lugar, sir? Sobra, dami lahat. Kumbaga, ikot ko na yung buong Metro Manila eh. Kailan mas safe ba ngayon o panahon ni Duterte? Mas safe nung panahon ni Duterte. Siguro sabihin natin 90% nawala yung kriminalidad. Ngayon parang Bumalik na naman. gumugulong na naman. Oo. Sino binoto mo nung 2022 election? Duterte. Marcos Duterte ka? Hindi, nung talagang tandem sila. Kaya Marcos Duterte ako. Ngayon, kung babalik ulit, Duterte ako. Kakampain nyo po ba ang Team Duterte? Sobra. Yan. 100%. Thank you, Sir Ryan. Kung pwede nyo akong gawing tagabigay ng flyer, so kung ano man ang may tatulong ko, lalo na sa mga kapwa ko Visayas. Maayong hapon, tanong diya sa mga Visayas. Team Duterte o Team Marcos po, sir? Duterte. Bakit po Duterte, sir, ang napili niyo? Team Duterte? Para mawala raw yung mga mga dikta na po sa Facebook. Pero ang gusto ko mawala. Yung po ang gusto niyo mawala. Sa darating na, kung sakali po ba maano yung Team Duterte, susuportan niyo po ba sila sa campaign? Opo. Ay kakampaign niyo po ang mga Team Duterte. Sige, sir, salamat po ha. Sir, anong masasabi mo sa mga bill di Pangulong Duterte? Yung mga nagawa ni Duterte? Ay, marami nagawa si Duterte. Maraming nagawa, sir. Pabiyahe rin kayo ng gabi. Ay, ang gabi. Kailan panahon yung safe? Yung panahon ni Marcos, panahon ni Duterte? Panahon ni Duterte. Ngayon, nahirapan na kayo sa mga liblib? Nahirapan ho kami. Oo. Dami na lumalabas sa masama. Sir, nakakatanggap din kayo bilang driver, nakakatanggap din kayo ng ayuda mula sa gobyerno. Nakatanggap naman po kayo. Kay Duterte. Ay ngayon po, Ako nakatanggap ng 8,000 po. kay Duterte. Ay sa panahon po ni Marcos, sir. Ngayon. Yung sinasabi Naging po 20 ko yung bigas. Kaso takong 20. 60 pesos. 60 pesos. Eh, kumusta naman ho yung presyo ng gasolina ngayon? Tako po. Pero magtanong, grabe. Mataas ng mataas. Araw-araw na pagbibiyahe po natin, kayo po, sapat po ba yung inyong kinikita? Hindi sapat talaga. Hindi po. Panahon ni Duterte, okay pa nakakaahon kami. Ngayon, wala. Hindi sapat. Sir, ano masasabi nyo sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin natin? Mataas ang mataas. Pataas ng pataas. Magkano yung boundary mo sa taxi, sir? 950, araw-araw. Araw-araw po. Magkano yung nalilinis yun yan? Ngayon, 300, 200. Nagtsatsaga na lang kami sa kapilang-pilaw. Kasi kung iikot to, ubos ang gasolina. Sir, may panawagan mo ba kayo sa gobyerno ni Marcos? Eh sana, supportahan niyo yung mga taxi driver. Kaninong pong team kayo? Kay Team Duterte po o kay Team Marcos po? Team Marcos. Sir, bakit sir? Sa tingin ko naman, wala namang problema. Alin po ang pipiliin niyo? Team Duterte o Team Marcos po, sir? Nandito ako, kabila mabait eh. Kay Team Marcos. Kuya, Team Marcos, Team Duterte. Duterte! Duterte. Ayan. Thank you, sir. Salamat, sir. Duterte kami! Marcos ako eh. Marcos. Salamat ha. Team Marcos po ba o Team Duterte, sir? Marcos. Team Marcos kayo, sir. Salamat, sir. May election 2025, sir. Team Duterte, Team Marcos po tayo. Yung napupusuan nyo lang po, sir. Marcos. Ay, yung Duterte. Ay, Marcos po. May election po 2025. Yung napupusuan nyo po, sir. Ano? Kanino pong team ang pipiliin nyo? Team Duterte, Team Marcos po. Yung napupusuan nyo po. Duterte po yung napili nyo. Maraming nagawa. Nakatanggap din po ba kayo ng ayuda mula po sa gobyerno ngayon? Ngayon wala. Wala po. Ay, nung panahon po ni Duterte. Oo, kasi pandemic. Opo. Kaya may ayuda. Ngayon syempre wala pang pandemic. Walang pandemic kaya wala din. Ano ma'am, ano na masasabi nyo sa mga presyo ng mga bilihin ngayon? Sobrang taas. Sobrang taas po. Super. Grabe. Ano po yung tumatak sa isip nyo na nung panahon ni Pangulong Duterte, yung magandang nagawa niya na hindi nyo po na kahit sa maging apo nyo ay maipagmamalaki nyo po? Sa ano po, mas marami siya nagawa
Sir, ma'am, okay lang ba na ano? Kahit palamura si Duterte, okay lang ba sa inyo? Mas maraming nagagawa kasi yung ano, di ba nagmumura, basta ano, maraming gawa. Kaysa, ano nga, pero wala namang gawa. Ma'am, ngayon po ay sinusulong po yung impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Paboro ba kayo dun, ma'am? Na tanggalin sa pwesto ang ating Vice President na binoto po ng 32 million na Pilipino. Hindi. Lahat naman kasi sa Senado, hindi na mawawala yung corruption eh. Pero, sa tingin ko, meron silang ano eh, motibo. Motibo. Kaya ganun, yung ginagawa nila. Ma'am, nanonood din po kayo dun sa ano, yung mga TRICOM, QUADCOM, na halos yung mga general, yung mga colonel, pinapa-contempt po nila. Ano po masasabi niyo dun, ma'am? Papatawag po ng mga ano natin, ng mga congressman natin, ma'am, sa TRICOM. Ano yung masasabi niyo? Yun nga yung may alyansa sila eh. Meron silang motibo at agenda. Kaya nila ginagawa yan. Kasi, kumbaga binoto ng maraming taong bayan yan eh, di ba? So, sila lang ay nagdidesisyon. So, dapat, ano nila yung taong bayan kung ano yung desisyon. Hindi yung katulad nun, sinabi ni Duterte, di ba, dun sa Vice, gustong i-impeach before. Pero ang ginawa, anong sinabi ni Duterte, binoto yan ng taong bayan, irespeto natin. Hindi niya pinayagan, si Hindi niya Robredo. pinayagan. So ngayon, dapat may right din na magsalita na ano, kung talagang may malasakit din siya sa vice niya, di ba? Although ako talaga, Ilocos ako eh. Ilocos. Yes, so Ilocos ako. So, pero hindi naman ako bulag sa mga nangyayari sa bayan natin eh. Lahat naman tayo may concern sa bayan eh. So, kung pagbabasihan lang, sa ngayon siguro hindi pa makikita kasi bago pa lang, pero wala naman pandemic, bakit sobrang mahal na bilihin, di ba? Tama. Pero nung pandemic na-freeze, Opo. di ba? Yung ano, so tas mga walang trabaho nun pero hindi naghihirap ang tao nun. Ngayon sobrang hirap talaga ng buhay financially talaga kasi sobrang taas ng ano natin. Mga bilihin, inflation. Sobra. Ma'am, kung i-rate nyo po yung kay, ano, yung panahon po ni Duterte, 1 to 10, 10 po yung pinakamataas. Anong rating po ang mabibigay mo sa kanyang administrasyon? Mga nasa 8. Nasa 8 po. Eh, samantalang po ngayon, i-compare lang po natin. Kanino pong team ang gusto nyo supportan? Team Duterte po o Team Marcos po? Duterte. Bakit po Team Duterte yung napili nyo? Ano siya eh, sa drugs. Maganda yung kampanya niya. Unlike kay Marcos ngayon, sobrang alamak yung mga nagta-drugs ngayon. Wala improvement. So yun gusto ko. Tsaka marami siyang pangako na hindi natupad. Katulad ng Bigas. tig 20. Pinangako niya yun eh. Eh ngayon wala pa rin nangyari. So dapat naging honest siya sa tao. Ika-campaign nyo po ba ang Team Duterte? Oo, syempre. Number 1 yan. Duterte pa rin talaga ako. Sa street ko kaysa sa palambot-lambot.